Amen. Nasa part 3 na tayo ng predestinated seed. At siguro balikan na lang natin yung part 1, i-recap na lang natin yung part 1, part 2. At itong part 3 ay wala akong PowerPoint presentation. Hindi nakagawa dahil hindi ako nakababa ng Pasig. Amen. Para makagawa, no? At kahapon din ay may mga mahalagang bagay na nasikaso dahil nagpa-check up kami, pina-check up ko sila Rafael at si Sister Claire, no? Meron sila mga ubo. Amen. At kailangan nang ipa-check up at tingnan, kaya kahapon ay pina-check up. Amen. At ang findings ng doktor kay Sister Claire ay meron siyang acute bronchitis. Kaya naturally ay ibibigay talaga ng mga doktor ay maraming gamot, no? Mga antibiotics. Ganon din kay Rafael, may mga antibiotics din, may mga gamot din na nireseta. No, yan kasi yung tinatawag na kapag pumunta ka sa doktor, yan yung proseso. Amen. Talaga merong irereseta sa iyo. Amen. Kaya yun yung dahilan bakit hindi ako nakagawa ng makababa, no? Para gumawa ng PowerPoint. Para mas maganda sana kung may PowerPoint. Lalo ito ay nire-record natin. Dahilanan na may mga sakit ngayon sa family ko. Amen? At ganun pa man ay hindi pa rin magbabago yung ating salamat sa ating Panginoon dahil ang Diyos pa rin ang siyang nag-iingat at ang Diyos ang nagpapagaling. Amen? Kaya ako ay sumasampalataya na ang kagalingan ay nasa atin na ring understanding, nasa atin na ring pananampalataya yan. Amen? Ibinigay na ang kagalingan sa bawat isa. Depende na lang kung ano yung sitwasyon mo bilang isang mananampalataya. Amen? Merong level yan eh. Kung merong level of understanding, meron ding level of faith. Amen? Kung gaano ba kalalim ang nananampalataya mo sa Diyos, ay it depends yan. Kaya salamat sa Panginoon dahil hindi naman tayo nangangamba. Amen? Wala tayong fear. Hindi tayo nagkakaroon ng pag-alinlangan sa kanyang salita. Pagkos sinasampalatayaan natin at kiniklaim natin na ang healing ay ibinigay na ng Panginoon niya 2,000 years ago or before the foundation of the world. Tayo ay nagsagaling na sa kanyang mga latay. Amen? Kaya dahil tayo ay nasa modern day, merong mga tinatawag ng mga modern doctor, kaya dumadala tayo sa process at para malaman kung anong pangalan o scientific name ng sakit. But alam natin na lahat yan ay because of sin. Amen? Kaya nga, pag may masakit tayo, ay tingnan natin baka mayroon tayong mga pagkakamali, kasalanan, pagkukulang sa Diyos, mga disobedience. Bakit tayo nagkakaroon ng sakit? Bakit pinipermit ng Diyos na mag-suffer tayo sa sakit? Amen? Kung ang Diyos naman ay ibinigay niya ng kagalingan. So yan yung dapat natin na-realize na ano ba ang mga pagkukulang natin. Amen? Sa Diyos. At I believe, malaki ang pagkukulang natin sa Diyos. Amen? Nakakaya sa Panginoon, no? Kung ating alalahanin kung ano yung pagkukulang natin, nakakayang humarap sa Diyos. Tama? Ako nahihiya akong humarap sa Diyos. Kung ngayong oras na ito, harap ako sa Diyos, hindi ko kayang humarap sa Diyos. Hindi ko kayang sabihin na ligtas ako. Hindi ko kayang sabihin born again ako kung haharap ako sa Diyos sa araw na ito. Amen. Dahil alam ko may mga pagkukulang ako na kailangan ko pang i-overcome,
kailangan pang masigit pang mag-try hard bilang isang tunay na Kristiyano. Kaya nandito tayo, mga kapatid, upang hindi para maging religious lang, hindi para maging tradition lang gaya ng tinalakay ng ating kapatid, no? Yung mga kapistahan na sineselebrate ngayon sa araw natin ng mga Jews and even Gentiles, lalo itong December. May mga celebration ng mga Gentile at mayroong mga celebration ng mga Jews. Meron din celebration ng ibang mga relihiyon. At lahat na yan, mga kapatid, ay traditional ng tao. Amen? Maging yung 7 Ps na sineselebrate ng mga Hudyo ngayon, yan ay bumabagsak na sa tradisyon. Pero sa time ni Moses, sa time ng Old Testament, hindi pa yung tradisyon. Yan ay tinatawag na real. Yan ay spiritual things para sa kanila. Sa time ni Moses, amen, bago dumating ang ating Panginoon. Pero nung dumating na ang ating Panginoon, ipinako na siya, amen, at dumating na ang Christian church age. Church age ay traditional rin yan. Amen, yan sineselebrate ng mga Jews. Dahil ang reality ay naganap na nung dumating ang ating Panginoon at nung siya ay ipinako na. Siya yung reality ng tinatawag na Leviticus 23 na inutos ng Diyos kay Moses na gawin ng mga Hudyo. Amen. Kaya sa panahon natin ay tradition na rin yan. Kaya kahit na sabihin pa natin na yan ay inutos ng Diyos sa Leviticus 23, hindi rin natin gagawin yan. Amen. Dahil tapos na yung ano na yan, ang reality si Jesus Christ na eh. Okay? Ganon din ang mga tradition sa, lalo yung mga pagan tradition, amen, na mga tinatawag na so-called Christian, amen, lalo sa panahon natin na tinatawag na Christmas season, ano? At lahat yan ay tradition ng tao. Pero makita din natin na in the other hand, ay merong bagay na kung saan ay sumasabay din, no? Lalo itong araw ng December. December, may mga camp meeting. Tama? Sinasabay ng mga Christian yung pagan celebration sa mga camp meeting. So in the other hand, ay merong mabuting bagay yung holiday season para sa mga tunay na Kristiyano. Hindi natin sineselebrate ang Christmas as a pagan understanding or Catholic belief na yan ay birthday ni Jesus Christ. We don't agree and we don't believe that. But yung season, spirit of giving, amen, at yung pagkakataon na sa araw na yan ay makapagkaroon ng mga tinatawag na gathering, mahabang oras, mahabang araw ng gathering. Di ba? Kaya nga sa mga Christian churches, lalo sa mga end time, ay 3 araw, 4 na araw sila nag-gathering. Amen. Sa the same date ng tinatawag na pagan worship. 23, 24, 25, 26. Amen. Ganon din naman sa mga Hudyo, sineselebrate nila, pero lahat yan ay tradition na lang. Dahil dumating na ang tinatawag na real thing. Amen. At walang iba si Kristo. Kaya kung hindi ito spiritual things na pagsunod, yan ay tradition na lang sa atin kahit sa mga Christian. Kahit dito sa atin, magiging tradition na lang yung araw ng linggo. Amen. Kung hindi natin nakita yung spiritual standpoint. Amen. Okay, so
Siguro magbasa na tayo ng ating quotation dito sa part 3 ng predestinated seed of God. Okay, predestinated seed. Yan. Basahin natin dito sa paragraph 39 ng communion. I-type mo a little grain. Tapos i-large mo yung i-large mo yung font para masabayan ang basa ng lahat A little grain. The message na communion. Okay? So pwede mong iano yan yung buong quote, alisin nyo na sa kaliwa yan. Pero nais ko munang umpisahan natin kasi nga 3 quotes lang to, itong hinanda ko. 3 quotation lang to. Umpisahan natin sa paragraph 39. Okay? Yeah, sa paragraph 39. So, basahin natin. Panandalian tayo muna ay dumalangin sa Panginoon upang ang Diyos ang magbigay sa atin ng inspiration at mag-guide sa atin sa mga babasahin natin na nakapaloob dito sa message ng communion ng propeta. Let's pray. Dakilang Ama, salamat Lord sa araw na ito na pinagkaloob mo sa amin at anumang mga circumstances na kinakaharap namin, anumang mga pagsubok at problema, kampalahan sa buhay ay hindi ito naging hadlang at dinisire namin sa aming puso na sa araw na ito, pinaghandaan namin na kami Lord ay magkaroon ng spiritual communion sa iyo sa araw na ito. Na nais ka naming pasalamatan Lord sa nagdaang mga araw, simula Lunes hanggang Sabado, na pag-iingat mo. Ingatan mo kami, mga blessing na dumating sa amin sa araw-araw na kinakain namin, mga bagay na natatanggap namin ng mga blessing, naniniwala kami lahat yan Lord ay galing sa iyo. Ano man yung mga financial things na natatanggap namin, ito man ay maliit, ito man ay malaki, naniniwala kami lahat ito ay galing sa iyo, Panginoon. Kaya salamat Lord sa mga blessing na pinagkaloob mo. Salamat sa mga pag-iingat mo sa amin, protection mo sa aming pamilya, sa aming mga anak, sa lahat ng aming loved ones na patuloy mong iniingatan. Kahit na kami Lord ay hindi madalas magkakasama, ay ang iyong pag-iingat ay nasa amin pa rin. Sa araw na ito, Panginoon, aming kang pinapasalamatan sa iyong kadakilaan. Pinupuri ka namin. Kulang ang aming mga labi upang sambitin ang lahat ng iyong kagalingan, ang iyong katangian, Panginoon. Ang masasabi lang namin ay tunay ka naming pinapasalamatan, itinataas ang iyong dakilang pangalan at iniibig ka namin, Panginoon. Maraming salamat sa iyo, dakilang Ama. Pinupurihan ka namin sa araw na ito. Nawa ang mga salitang aming babasahin ay magkaroon ito ng spiritual realization sa amin. Maunawaan namin ng higit na magkaroon kami ng obedience sa iyong salita. Amen. Makita namin, Lord, ang kahalagaan ng isang tunay na faithful servant. Amen. Kaya lahat ng ito ay kinukomit namin sa iyong dakilang pangalan. In the name of our Lord Jesus Christ, I pray. Amen, amen. God bless you. Tayo ay nasa part 3 na ng predestinated seed. Siguro, hindi ko na balikan, yung part 1, part 2. Tayo ay dumiretso na dito sa part 3. Okay, dito, direkta na sa quotation, dito sa communion. Ito ay pinangaral ni Buddy Branham, December 12, 1965. Meron silang communion dyan. Nagkaroon mo sila ng communion at pinangaral ni Buddy Branham yung dalawang side, yung isang literal na communion at yung isang side na spiritual communion. Okay? At dito pinapakita niya yung kaibahan ng literal lang na pagsunod at yung meron talagang spiritual understanding kung bakit sila nagkakaroon ng tinatawag na literal communion sa church, Ginaganap yan ng mga churches usually every end of the month. Amen. Or ang iba naman ay
twice a year. Amen. Sila ay nagkakaroon ng communion. January, communion sila. Then, end of the year, December, nagko-communion sila. Okay? So, ginagawa nila yan. Pero, dito sa message na communion, pinakita ni Brother Branham na may mga churches na ito ay nauuwi lang sa tradition na lang. Okay? So, basahin natin. Samahan niyo ako sa pagbasa. Sabi dito, that's the way we take the Word of God. Too many Christians today, so-called, does that. So marami mga so-called Christian, naturingang mga Kristiyano na nagkakaroon sila ng communion dahil nga yun na yung pagsunod. Ang communion kasi ay isa sa 3 ordinances na ibinigay ng Diyos, amen, na inutos ng ating Panginoon at nilagay sa order ni St. Paul. Okay? Yung 3 commandments na yan. Okay, una yung tinatawag na feet washing, isa pa yan. Yung tinatawag na itong communion. Okay? At yung isa ay water baptism. Tatlo yan, di ba? Tuloy natin, we stand up here and teach this word and say Jesus Christ isn't the same yesterday and forever. Diba? Yan yung mga ibang preacher and teach the things that he promised us that he will honor and say, oh, well, that was something else. Our solemn worship just become a stink of his nose. He will not receive it. By no means, that's the reason by our traditional habits. Yan. So, yung pagsunod ng mga so-called Christians ay naging traditional habits na lang. Kaya pag yan ay traditional habits na, ito ay stink na in his nose. Ibig sabihin, maalingasaw na o mabaho ito sa harap ng Diyos. Kapag ang paglilingkod mo ay at ang pagsunod mo ay sa pamagitan ng traditional habits. Amen? You don't take the Lord's Supper by a tradition. Ganon din naman yung pag-attend ng Sunday. Pagka umaattend tayo ng Sunday fellowship, we don't take Sunday fellowship by a tradition. You take it because it's love of God in your heart. In keeping the commandment of God. That's what you take it for. Kaya tayo, ganito, every Sunday ay spiritual communion sa Diyos. Kaya mahalaga sa atin ang Sunday. And I think, lahat naman ay magsasabi na mahalaga ang araw ng linggo sa bawat Kristiyano. Amen? Maraming mga Kristiyano na talagang faithfully every Sunday they are presently. Okay? Mga tinatawag na church-goer. Pero, yung iba ay by tradition na lang. Pero makita natin na talagang sila ay church-goer. Naglalaan sila ng tinatawag na oras at inuuna nila ang gawain ng Panginoon. Amen? Hindi nila ito isinisingit lang. Tama? Kahit na sabihin pa natin na by tradition, pero sila ay sincere sa traditional way of worship nila. Tama? Yung Marcos 7:7. Tama? Yung Mark 7:7. Dahil sa aral at turo ng tao, kaya ang paglilingkod nila ay by tradition na lang. Pero seryoso sila. They are serious. Amen? Lalo nga yung sinasabi ko sa inyo, yung mga Sabadista. Diba? Makikipagdebate pa tayo.
na sasabihin natin, mali ang inyong turo. Linggo ang araw ng Lord's Day. Amen. Pero kung ang Diyos ang titingin, baka malungkot pa ang Diyos dahil yung mga Sabadista, mga kapatid, ay inilalaan talaga nila yung araw ng Sabado para paglingkuran. Hindi nila isinisingit lang sa oras na kung pwedeng isingit. Tama? Hindi katulad ng ginagawa natin ng mga message believer. Lalo na sa panahon natin, naka-online. O, isisingit ko lang, may lakad ako eh. Pero mamaya, isisingit ko lang. Habang bumabiyahe ako, isisingit ko si Lord sa Lord's Day. Lord's Day, pero isinisingit lang natin sa trabaho natin. Tama? Unahin natin yung trabaho kasi magagalit si boss. Hindi ako pumasok ngayon. Di ba? Dahil maaari, hindi natin sinabi kay boss, Kristiyano ako eh. Hindi talaga ako pwede. Naghahanap ako ng trabaho, pero pag linggo, sa Panginoon to. Tama? Maaaring hindi natin inanong. Kaya napipilitan tayo kapag linggo, isinisingitan natin ating Panginoon. Amen. Kaya tatalunin pa tayo ang tinatawag ng mga Sabadista. Kaya wag nyo nang dibatihin yung mga Sabadista kung sa tingin nyo mali na pinili nila yung araw ng Sabado. Pero yung kanilang ginagawa, mga kapatid, inilalaan nila yung buong araw na yan at seryoso sila dyan sa Diyos. Hindi nila isinisingit lang kung kailan lang pwedeng isingit yung pagsamba at pagpupuri sa Diyos. Kaya I admire doon sa mga Sabadista yung kanilang tinatawag na sincerity sa araw ng tinatawag nila na holiday. Holiday sa kanila yan eh. Sa mga Kristiyano, mga kapatid, na mga karamihan ay lalo sa atin, mga kapatid, sinisingit lang natin kung kailan lang tayo maganda ang pakiramdam. At lalo, kapag may mga pagsubok tayo, may mga sakit. Amen? Tsaka lang tayo nagiging seryoso. Amen? Pero yung mga paglilingkod ng mga Sabadista ay walang walang circumstances. Talagang madaling araw pa lang ay maaga na silang gumigising, nagluluto, naghahanda. At pati yung mga panamit nila, hinahandaan nila. All is white. All white sila. May mga ganang mga tao, mananamba. Sila ay may deepness. Malalim ang kanilang pagpapahalaga sa tinatawag na holiday. Sagrado sa kanila yung araw na yan. Amen? Pero makita pa rin natin, dahil nga wala sila sa tamang turo, mga kapatid, ay nauuwi pa rin sila sa tradisyon. Amen? Next paragraph. Akit mo. So if you don't take it in insincerity, so paano mo malalaman kung sincere yung tao? Let's say isang relationship. Ano ba yung camera ko? Nakapatay ba? Okay. Paano natin malalaman ang isang tao seryoso? So if you don't take it in sincerity, it's a tradition. Tama? Parang yung mag-boyfriend, girlfriend. Tama? Kapag sincere ka doon sa girlfriend mo, ay talagang nagbibigay ka ng time sa kanya. Talagang anytime, kapag sinabi ng minamahal mo na pag-date tayo,
Karoon tayo ng tinatawag na bonding. O itong araw na ito ay ating tinatawag na bonding. At pag tunay na sincere ka doon sa minamahal mo, talagang pinaghahandaan mo yung date. Di ba? Maghahanda ka sa sarili mo, pati yung budget. Maghahanda ka ng budget. Di ba? Pag meron kayong date. Amen. Ganon yung tunay na sincere sa kanyang minamahal. How much more sa Diyos? Diba? So if you don't take it in sincerity, kaya tingnan natin yung ating mga yung reflection. Mahirap kasi magsabi na real Christian ako. Message believer ako. Genuine ako. Tapos titingin ka doon sa ibang mga message believer din. Ay, hindi man tunay ng mga message believer. So if you don't take it in sincerity, our church observes communion communion once every Sunday or once every month or twice a year. And you go up say, well, it's my time. And then take the communion. Okay, yun ang tawag na tradition na lang. Sincere siya sa pagsunod doon, every Sunday or twice a year, sincere siya na sunod-sunod yun, pero nauuwi pa rin sa tradition. Ang mas murang kalagayan ng dito sa atin na kung kailan lang maisisingit natin yung pag-attend. Diba? Sila, sincere sila talaga sila. Ginagawa talaga nila yon. Amen. Pero, sa harap ng Diyos, instinct to God. Mabaho sa Diyos. Kasi nga, tradition eh. Pero sincere sila. Amen. Every Sunday talagang maaga silang umaattend. Okay? Laging present sila every Sunday. Pero instinct to God, how much more kung kailan lang tayo maaluan, kung kailan natin pwedeng isingit. Si Lord, isisingit ko mamaya kasi may lakad ako. O sa next Sunday na ako atin kasi meron kaming family reunion, meron kaming tinatawag na company outing, meron kaming company meeting. Isisingit ko na lang siya sa biyahe. Habang bumabiyahe, mag-o-online ako. Di ba? Pero yung mga nasa tradition, hindi gano'n. Kaya in-example ko sa inyo yung tinatawag na mga Sabadista. Talagang madaling araw pa lang, naghahanda na. Kinigising na yung mga anak. Nagluluto na. Nakahanda na yung mga susuotin na damit. Kasi para sa kanila, banal yung araw na yun. Amen? How much more, mga kapatid? Kung isinisingit lang natin na mas mahalaga yung tinatawag na things of the world, mas mahalaga ang trabaho sa araw ng linggo, kasi pag hindi ako pumasok na araw ng linggo, papapagalitan ako ng boss ko. Sayang din. Kikita din ako sa araw ng linggo. Di ba? Kaya how much more pa yun? Ito nga man nasa tradition instinct to God pa eh. Maaga silang uma-attend. Hindi sila uma-absent. Pero instinct to God. Amen. So mas parang nakakahiya sa Panginoon. Amen, na isinisingit lang natin. Amen. Kaya nga sabi ni Brother Branham, it is sin to work on Sunday. Kung walang propeta, kung walang magsasalita sino ang magre-review sa atin? Sino ang magsasabi sa atin nito? Kung walang pastor, kung walang magsasalita sa atin ng ganito, sino ang magre-review sa atin? Wala, hindi ka na mare-review ng tinatawag ng kapitbahay mo, hindi ka na mare-review ng kaibigan mo, hindi ka na mare-review ng boss mo. Sino lang magre-review sa atin? Diba? Kundi pastor lang din ang magre-review.
Si Father Branham din ang magre-rebuke sa atin. Diba? Hindi ka naman sasabihan ng Lord, araw ng linggo ngayon, nasaan ka? Diba? Kaya, ang pastor, mga kapatid, siya magre-rebuke sa atin. Amen? Walang ibang magre-rebuke. Kundi ang pastor lang. Dahil siya ang nilagay ng Diyos. Amen? Para i-correct, para pakainin, para alagaan ang kanyang mga tupa. Amen? Kaya yung mga so-called Christian, nasa tinatawag na tradition ay instinct. It's a instinct to God. Yung pag sinabing instinct, mabaho o masangsang sa Diyos. Amen? Yung mga nasa tradition, pero sincere. Amen? How much more yung walang sincerity kung kailan lang available. Kung kailan lang maganda ang pakiramdam. Amen? Isinisingit lang natin sa mga lakad natin. Okay? Na kapag may mga importante tayong lakad, ay swerte na kung maisingit pa. Amen? Kaya nga, pag nakita na isinisingit lang natin, parang nakakahiya sa Panginoon lumapit. Lord, may sakit ako, may sakit yung anak ko, may sakit yung asawa ko, Lord. Diba? Parang nakakahiya lumapit sa Panginoon pag ganun. Amen na hindi tayo naging faithful lalo sa pagbibigay sa Panginoon. Amen. Pero itong mga nasa tradition, talagang pati pagbibigay sa offering, sincere sila. Amen. Kaya nga tinawag sila na sincerely wrong eh. Kasi nga, yung sincerity nila, nauwi sa tradition. Amen. How much more yung mga so-called Christian din, so-called end time, na isinisingit lang yung araw ng Panginoon sa kanilang mga kabalahan sa trabaho, sa buhay. Amen? Paragraph 42. Even like anything else, you got to be sincere. Hindi sincerely wrong, hindi by tradition. Kailangan sincere talaga. Dahil ang nais ng Diyos, depth of your heart. Sa kaibuturan ng puso mo. Yan yung tinatawag na sincerity sa kaibuturan ng puso mo. The very God that brought you here on earth, ang Diyos ang nagdala sa atin dito, kaya tayo nag-exist dito sa lupa. Tama? Kaya tayo nabubuhay, kaya tayo nagkaroon ng pamilya, kaya tayo naghahanap buhay, kaya tayo nagkaroon ng mga anak na binubuhay, kaya meron tayong pamilya na binubuhay, kaya tayo nagtatrabaho, kaya tayo masipag magtrabaho, maghanap buhay. Ang Diyos ang nagdala sa atin dyan. The very God that brought you here on earth is the one you're serving. Amen? Siya yung ating dapat pinaglilingkuran sa araw ng linggo. Kaya dapat hindi natin sinisingit lang. Amen? At kapag mas may importanteng lakad, next Sunday na lang, makikinig na lang ako sa pastor, sa YouTube. You're doing this because he said so, because it's his order. Utos niya yan. Then we want to come up, saan? With deepness of sincerity. Knowing that by God's grace that we have been saved. No, pagdating sa God's grace, di ba? Grabe ang biyaya ng Panginoon. God's grace. Gusto natin yung topic na yan. God's grace. Pero ang question, may deepness of sincerity ba tayo sa araw na para sa Diyos, yung Lord's Day? Meron ba tayong deepness of sincerity?
Pero alam natin na God's grace, we have been saved. Ay, maunawaan naman ni Lord eh. Kasi God's grace, maunawaan niya kung wala muna ako. Hindi muna ako makikipag-spiritual communion ngayong araw na ito. Maunawaan naman kasi God's grace eh. We love Him and we feel His presence. We see it change our lives. Our whole being is changed. We are different people. Tama? Yung mga tunay na may tinatawag na deepness of sincerity, sila yung tinatawag na change ang kanilang buhay. Na change ang kanilang whole being. Yung may mga deepness of sincerity. Pero pag wala kang deepness of sincerity, wala talagang pagbabago. Paulit-ulit lang yan. Next year, ganun din. Hindi na nagbabago yung way ng paglilingkod natin. Kaya nga, wake up, Laodicea. Amen? Mahirap ang Laodicean condition na kalagayan na kailangan magkaroon talaga tayo ng sincerity para magkaroon tayo ng whole being change. Amen? Yan ang tunay na change, mga kapatid. Meron silang tinatawag na sincerity. Deepness sincerity. Next. Now, ito na yung natin. Dito sa paragraph 44. Dito talaga tayo maghihimay na sa ating topic. Amen? Ng predestinated seed. At maunawaan natin ng lubusan yung word na predestinated seed. Okay? Like in the book here, and the spot there, talking about paragraph 44. Talking about the two books being one, sabihin isang book lang talaga yan. The book of life, the first book of life coming up was when you are born. Okay? Yung unang book, yung two books being one, yung unang record ng book na yon, yung record of life natin, yung first book of life, yung book of life natin, yung ating natural birth o yung sin-sex birth nung isinilang tayo ng ating magulang, ng ating mother. Okay? Naka-record yan. Okay? Doon sa book of life. Yan. Kaya, pero isang libro lang yan. Pero merong dalawang bahagi ng record ng life natin. Isang record ng tinatawag na natural birth at isang record ng spiritual birth. Okay? Kaya tinawag na two books being one. At yung unang record doon sa book of life ay nung tayo ay isinilang. That was your natural birth. But then one time, way back down in there was a little grain of life. I was explaining to some of the young sisters at the house this afternoon. There's a little grain of life laying there. Okay, meron kasing si Badiba na ini-example. In-example siya from natural to spiritual. Okay? Yung natural na little grain of life ay itinitipo niya sa spiritual pagdating sa Diyos. Okay? There's a little grain of life laying there that you wonder. Niisip natin, nasaan yun? Where did it came from? Saan galing yun? Bakit bigla siyang lumitaw? Bakit siya bigla umusbong? Kaya si Badibanam, naging tanong niya yan. Okay? At nag-wonder siya, saan galing yung little grain of life na yan? Okay? Ituloy natin ang kwento. Tingnan muna natin yung natural. Okay? I was saying this, taking for myself, like you was going to say, William Branham, well, 40 years ago,
the William Branham, it isn't same 1 to 9. If somebody back there would say, balik ka sa 40 years ago. Okay, di ba? Di ba, Nam? Sasabihin mo, si Buddy Branham ay ano, he was a rank rascal 40 years ago. So bakit si Buddy Branham 40 years ago, sabi niya, ay rank and rascal? Dahil nga, yun yung tinatawag na Book of Life niya. Yun yung record. Because I was born of Charles and Ella Branham. In their nature, I was a sinner. I came to the world, a liar, and all the habits of the world laid right upon me. Okay, yan yung first nature niya at nandun din sa record ng Book of Life. Okay? Yung natural birth. Kaya pag silang pa lang niya, siya ay ano na, sinner to begin with. Dahil binana niya yung kalikasan as a sinner ng kanyang magulang. So ang minana natin na kalikasan ng ating magulang ay yung nature. Okay? Nature. Hindi kaluluwa ang minana natin. Hindi minamana ang kaluluwa. Ang minamana ay nature. Yung kalikasan. Okay? Kalikasan ng kasalanan. In their nature, I was a sinner. I came to the world, a liar, and all the habits of the world laid right in me. But down in there too was another nature present. Pag pinutol mo yan ng basa at ang gusto mo lang bigyan ng sariling interpretasyon, ang sasabihin mo, merong dalawang nature doon na nasa loob. Sabay. Tama? Meron kang nature of the world, yung sinner, tapos meron kang another nature. Kapag hindi mo siya binasa ng buo at inunawa ng tama, kung ano yung ibig sabihin ni Buddy Branham, ang ituturo natin dito, merong dalawang nature dito sa kalooban natin. Merong dalawang nature sa kaluluwa natin. Yan ang magiging turo natin. Okay? Kaya sabi dito, but down in there, too, was another nature present. Predestinated was in there by God. Okay? In the same body, two natures in there. So, kapag pinutol mo lang, hanggang dyan lang, Brother Felix, ang magiging conclusion natin dyan, sa isang katawan na to, meron palang dalawang nature na nandyan. Pag pinutol natin ang basa, kasi malinaw naman yan eh. But down in there too was another nature present. Yung unang nature ay yung nature I was a sinner na galing sa mundo, yung liar and all the habits of the world. Diba? Then may another nature. So pag pinutol mo ng basa yan, ganyang basa, mga kapatid, ay lalabas talaga na mayroong dalawang nature na nasa loob mo, na umiiral, na nag-exist at the same time, in the same body, kapag pinutol mo ng basa yan. Pero kailangan nating ituloy yung pagbasa. At kailangan makita natin yung sinabi dyan na predestinated was in there by God. Itinalaga ng Diyos. Okay? At naunawaan natin pag sinabing predestinated, predestination. Babalik ka sa foreknowledge. So, kapag nakabasa ka ng predestinated, babalik ka muna sa foreknowledge. Looks back to foreknowledge. Then looks to destiny. So, ibig sabihin, yung another nature na yan ay itatalaga ng Diyos. Kailan? Kailan? Kailan siya itatalaga? At the same time ba? At the same time, merong two nature in there na merong nature of the world, tapos merong another nature existing at the same time. Kaya two nature in there. Tama? Ang sabi diyan mga kapatid,
predestinated was in there by God. Okay? Itatalaga. Basahin natin sa Tagalog. Sabi niyo, kita niyo, may isang munting butil ng buhay na nakahimlay doon. Na magtataka ka, saan kaya ito nagmula? Ano kaya ang kakatuwang bagay? Sinasabi ko ito sa aking sarili, tulad din sasabihin ninyo, si William Branham, bueno, 40 taon na nakakaraan, yung William Branham, hindi na ito yung dati ngayong gabi. Kung mayroon diyan sa likuran na magsasabi, si William Branham, isa siyang napakapilyo noon. Kita nyo, sapagkat ako ipinanganak kay Charles at Ella Branham, sa kanilang kalikasan, ako'y isang makasalanan. Isinilang ako sa mundo, isang sinungaling, at lahat ng mga kamunduhan ng sanlibutan ay nakalagay mismo sa akin. So, doon mismo sa katawan ni William Branham, meron tinatawag na worldly nature, sinner. Okay? Ngunit doon sa kalugloban din naman ay may isa pang kalikasang naroon, kita nyo, itinalaga ng Diyos na maparoon. Another nature present, predestinated was in there by God. Itinalaga ng Diyos na maparoon. Ibig sabihin, wala pa. Okay? Itinalaga ng Diyos na maparoon. Okay? Hindi pa nandoon, kundi was in there by God. Itinalaga niya na maparoon. Kailan mapaparoon yung another nature? Okay, kaya hindi pwede na mayroong dalawang nature na sabay. Ituloy natin ang basa. Man, right. 46, kaya sinabi niya sa 46, Buddy Roger, I only cater to one. Isa lang. Isa lang muna. Hindi sabay. Okay? Ibig sabihin, sa the same body na to, mayroong dalawang kalikasan. Pero hindi ito sabay na nag-i-exist o umiiral. Tama? Hindi pwedeng sabay. Eh sabi niya, well, I only catered to one. As it growth, I go as a baby. Yan. Ano muna yung kinikater natin under ng sex birth? Simula nang isinilang tayo. Ano muna ang kinikater natin? Di ba yung ano? Anong nature yan? Sinner. Yun ang kinikater natin. Kaya nga si Buddy Branham, kung babalik daw ng 40 years ago, Buddy Roger, ano daw? Rock and rascal. Yun ang kinikater ni Buddy Branham 40 years ago. Tama? Rock and rascal. Tama. Rock and rascal. Tama? A nature to begin with. Okay, sinners to begin with. Liar. All the habits of the world. I became a liar. Become everything. Yan yung tinatawag na 40 years ago. Yun yung kinikater, di ba, ng 40 years ago. I become a liar, become everything else that a sinner. Nasaan yung another nature too? Itatalaga pa lang ng Diyos. Tama? Wala pa talaga sa'yo. Hindi mo pa kinikater yung another nature kasi only cater to one lang eh. Hindi tayo pwede mag-cater ng dalawa na sabay. Pwede tayo mag-cater ng dalawa pero hindi at the same time. Tama? Nag-cater tayo as a liar, as a sinner, kinater natin yan eh. Pero nung nag-born again ng isang tao, ang kinikater niya na, ibang nature na. Hindi tayo pwedeng mag-cater ng dalawa. Na pagdating ng linggo, tayo ay saints. Pagdating ng Lunes hanggang Sabado, sinner. Tama? Born again at the same time, sinner. Pwede ba yun? Hindi pwede. Kaya only cater to one. Ibig sabihin, 40 years ago, ang kinikater ni Buddy Branham ay ano? Sinner. Yung nature as a sinner na binana niya sa kanyang mga magulang.
Yun ang unang kinikater ni Buddy Branham 40 years ago. Kaya yung kung 40 years ago ang kinikater ni Buddy Branham, yung sinner, I became a layer, nasaan yung another nature too? Predestinated was there by God. Itatalaga pa lang ng Diyos. Okay? Pero nasaan siya? Nandun sa foreknowledge ng Diyos. Itatalaga niya pa lang sa iyo as a predestinated person. Tama? Doon sa isip ng Diyos, persona ka na ba, Buddy Roger? Tao ka na ba? Sa isip ng Diyos, tao ka na? Human being ka na ba? Sa isip ng Diyos, kaluluwa ka na ba? Sino dito doon sa isip ng Diyos, kaluluwa na siya? Sino naniniwala na ako ay kaluluwa doon? Not yet. Pag naniniwala ka na ikaw ay kaluluwa doon sa isip ng Diyos, Mormons doctrine yun. Magiging Mormons ka. Tama? Sa sinabi doon sa Church Ages, I don't believe of the pre-existing of the soul. Kasi ang Mormons doctrine, yung kaluluwa daw ng tao, nag-i-exist na doon before the foundation of the world. Tama? Kaya sabi doon sa Church Ages, it is not the person that comes predestinated eternally from God. It is the word or the seed. So nasaan yung another nature? Nandun sa Diyos. For Kasi knowledge of wala God. pa yung person eh. Tama? Wala pa yung person. Wala pang paglalagyan ng nature na yan. At hindi pwedeng ilagay yan ng sabay. Because it only catered to one. Hindi pwedeng i-manifest mo ng sabay yan. Kaya yung sinasabing in the same body, hindi nangangahulugan at the same time, you catered to at the same time. In the same body, hindi yun nangangahulugan. Kundi in the same body, meron two nature, pero hindi sabay siyang nag-exist o nag-catered. Hindi pwede na pag linggo, saints ka, pagdating ng Lunes hanggang Sabado, sinner ka. You cannot do that. Nagagawa lang yan kung ikaw ay hypocrite. Tama? Pag hipokrito ka, Kristiyano ako pag linggo. Pero totoo talaga, hindi ka pa pala na born again. Okay? Kaya, hindi pwedeng mag-catered ka ng dalawang nature at the same time. Pero pwede ka mag-catered ng two natures sa same body, pero hindi siya sabay. Kaya ang unang ikinater ni Buddy Branham na nature ay yung nature na minana niya sa kanyang mga magulang kay Ella at Charles Branham. Sinner to begin with, liar, all the habits of the world. Everything else that a sinner, yun yung unang nature na kinater niya. Then after 40 years, si Buddy Branham na born again, merong another nature siyang kinater. Yun ang ibig sabihin na in the same body, two natures in there. Pero hindi sabay ang kinater. Okay? Kaya nasaan 40 years ago, babalik tayo 40 years ago, nasaan yung another nature? Nasaan? Was in there by God. Nasa Diyos. Tama? Itatalaga ng Diyos sa iyo, kay Buddy Branham, kapag namatay yung kanyang old nature. Ilalagay ng Diyos sa kanya yun. Yung another nature. Yung tinatawag na, but down in there was a little speck of light all the time. Tama? Hindi yan ilalagay, mga kapatid, sa first book. Hindi yan ilalagay sa tinatawag na sex birth, yung all the time. Down in there was a little speck of light all the time. Hindi yan ilalagay nung sinilang ka. Ilalagay natin yan, mga kapatid, doon sa foreknowledge ng Diyos. Nandun yan all the time. Little speck of light, little predestinated seed, o yung tinatawag na attributes, part of the attributes.
Hindi pa tayo person doon, hindi pa tayo human being doon sa isip ng Diyos. Sa foreknowledge ng Diyos, lahat tayo ay ano, attributes. At lahat tayo ay nakatalaga through Jesus Christ. Kaya kung wala si Jesus Christ, hindi tayo maitatalaga dito. Di ba? Yan yung Ephesians 1 verse 4. Naalala nyo yung ginamit natin sa part 2? Ephesians 1 verse 4 or verse 5. Amen? Kaya yung, but down in there was a little speck of life all the time, hindi yan since expert. Hindi yan nung isinilang ka, kundi yan ay sa foreknowledge ng Diyos. Yung down in there was a little speck of light. Hindi pwede na mag-cater tayo ng dalawang nature ng sabay. Kaya sabi ni Brother Branham dyan, nilinaw niya, binigyan niya ng emphasize ng paglilinaw yung sinabi niya sa baba ng paragraph 45 na two, in the same body, two nature in there. Tama? Binigyan niya ng paliwanag yon na I only cater to one. Nagbigay siya ng pasubali. Kaya hindi pwede na mayroong dalawang nature tayo na umiiral ng sabay nung sinilang tayo. Ang umiiral na nature na kinikater natin nung sinilang tayo ay yung pagiging sinner to begin with. Yun ang umiiral. Pero yung another nature, little speck of life all the time, nandun pa yun sa Diyos. As attributes. Hindi siya kaluluwa. Ang unawa kasi ng mga tinatawag na Mormons, yung Mormonism, may mga kaluluwa doon sa eternity. Before the foundation of the world. Nandun na yung mga kaluluwa. Okay? Kaya sabi niya, doon sa church ages, I don't believe of the pre-existing of the soul. It is not the person, hindi yung human being, hindi yung tao. It is not the person na predestinated by God eternally, hindi daw yung person. Tama? Hindi daw yung tinatawag na kaluluwa. Amen? Kundi yung yung attributes. Yung little speck of life, attributes ang tawag doon. Kaya sabi niya, it is not the person that comes predestinated eternally from God. It is the word or the seed. Yun daw yung predestinated, hindi yung person. Pagdating sa tinatawag na foreknowledge ng Diyos, wala pang person doon, walang tao doon, walang kaluluwa doon. Lahat tayo ay attributes. Tama? Kaya yung part 2 natin last Sunday, yung babae, she was in the God's thinking as attributes. Tama? Nung siya ay niredeem ni Jesus Christ at nilinis siya, anong nangyari? Then, she have eternal life. Yun yung little speck of life. Nagkaroon ng buhay ng walang hanggan yung babae nung niredeem siya ni Jesus Christ doon sa balon. Tama? Nakita sila sa balon. Hinanap niya yung babae para tubusin niya yung babaeng makasalanan. Kaya, yung kinikater ng babae, bago siya tubusin ni Jesus Christ, isang prostitute. Yun yung kinikater niya. Pero nung tinubos siya, mga kapatid, nagbago ba yung little woman? Naging prostitute pa ba siya? Hindi na. Nag-change na siya. Kasi mayroong another little speck of life all the time in the mind of God na na tinanggap yung babae as a human being. Okay? Naunawaan natin na yung quote na yan, mga kapatid. Amen. Kaya yung predestinated seed na nasa isip ng Diyos, all the time. Yan yung down in there was a little speck of life all the time. Paragraph 47. Okay, ito yung tinatawag na yung sabi niya,
saan galing to? I wonder, sabi niya, saan galing? Where you come from? Kasi itinipo niya mga kapatid yung another nature sa tinatawag na sa tinatawag ng isang natural na binhi. Okay? Ito yung kinukwento niya, ituloy natin. Kasi pag hindi nagbabasa mga kapatid, ang binabasa lang natin, yung specific lang na quote na gusto lang natin, tapos magbibigay tayo ng interpretation, doon tayo mauuwi sa maling pagtuturo. Okay? Kaya, pag binasa mo yan, sabi niya, saan ka galing? Okay? 47, I used to remember as a little boy, paragraph 47, ito yung kinukwento niya the other day. Basahin ko. Lagi kong naalala dati habang munting bata pa, sana hindi ko kayo labis na napagtatagal, ngunit nalalamang nakaupo sa labas sa may gilid ng sapa at maupo ako roon at tinitingnan ang paligid pagsapit ng gabi. Iyon yung kabataan ni Buddy Banham, umuupo sa sapa. Okay? Si Tay at si Inay, sila ay naroon na ngayon sa kanilang kapahingaan. Okay? Patay na sila. Noong mga araw na yon, nung nabubuhay pa, yung mga magulang ni Buddy Banham, nung bata pa si Buddy Banham, at noong mga araw na yon, sila ay mga makasalanan. Walang Kristyanismo sa aming tahanan man lang. Diba? Mga unbeliever, yung magulang ni Buddy Banham. At nako, inuman, mga kasayahan. Yun daw yung nangyayari sa tahanan niya. Kaya si Buddy Banham, pag gano'n na, may nagiinuman na, yung magulang niya, may kasiyahan na, nagiinuman na doon sa bahay niya, umaalis si Buddy Banham, pumupunta doon sa kakahuyan. Umaalis si Buddy Banham kasi ayaw niya ng gano'n doon sa kanilang tahanan. Yung mga magulang niya, mga unbeliever. Kaya sabi niya, at mga, ay nako, inuman at mga kasayahan at pagpapatuloy sa gano'n. Pinasasama ninyo ang pakiramdam ko, dadalhin ko ang aking ilawan. Yan ang gagawin ni Buddy Banham. Aalisin doon sa bahay, kukunin niya yung ilawan niya. At isasama niya yung aso niya. Sabi niya, in winter time, I hunt till the party was over. Kasi may party sa bahay nila Inuman Kasiyahan. Maybe daylight in the morning. Come home, uuwi na siya ng madaling araw na. Okay? Ang gagawin niya, I'm laid on the top of a shed and sleep. Doon siya matutulog sa labas. Hintayin niya lang na mag-umaga. Okay, 48. Then I think of how the times that being out there, sa labas, doon sa kakahuyan, ay sabi niya, pagkatapos naisip ko kung paano ang mga panahong yon nung kapag naroon sa araw ng sa tag-araw, pagka summertime na, okay? Una-muna, winter time. Tapos pag dumating na yung summertime, kukunin ang mga patpat ko at ibababa ang mga iyon upang maging isang munting panggalang sa hangin kung saan sakaling umulan, mahiga doon at hayaang nakababad ang mga tikin sa tubig. Nangingisda at dati kong asong panghuli ng raccoon ay nakahiga doon. Sabihin ko, tumingin ka dito. Alam mo, noong nakaraang taglamig, dito mismo ako umimpin ng isang gabi. Yung winter time. Doon nag-stay si Buddy Banham ng winter time. Ang ginawa ni Buddy Banham, ng isang gabi, gumawa ako dito ng isang siga. Nag-board fire si Buddy Banham. Nung hinihintay ko ang dati kong aso dito sa puno, mayroon akong siga rito. Nagyelo na iyon ng 5 pulgadang lalim sa lupa. Di ba? Yung spot na yon. Yung ginawang pahingahan ni Buddy Banham, gumawa siya ng pahingahan doon. Yung spot na yon, Buddy Roger, nung winter time, yung yelo niyan ay 5 pulgada ang lalim simula sa lupa. Di ba? 5 pulgada. Grabing kapal yun. Bloke ng yelo. Tama? Simula dun sa lupa, yun ang kapal, sabi niya. It was frost 5 inches deep in the ground. Pero nagulat siya. Yung ground na yon, nagyelo yon ng 5 inches deep. At
doon din siya nagsiga. Tama? Para hindi siya ma-frost. Kasi kung hindi magsisiga si Buddy Banam, doon siya matutulog sa winter time. Mapo-frostbite si Buddy Banam, mamamatay siya. 'Di ba? So, naturally, magsisiga ka talaga doon. So, biro mo, na-frost na yung ground, 5 inches deep. Amen? Tapos, nagsiga siya doon. Tapos, pagdating ng summertime, sabi ni Buddy Banam, where you come from? Saan ka galing? Bulaklak. Dahil meron siyang nakita doon sa ground na merong umusbong na maliit na bulaklak. Eh, nung winter time, grabing kapal ng yelo yun, 5 inches deep. Tapos, doon pa siya nagsiga. Doon pa siya nag-bonfire. Kaya nagtaka siya, saan galing itong bulaklak na ito? Tama? Pwedeng isipin mo, sino kaya ang nagtanim dito? Di ba? Kasi para kay Buddy Banam, imposible na nung winter time, ang kapal ng yelo dyan, tapos nagsiga pa ako dyan ng apoy, tapos mayroong uusbong na bulaklak sa the same ground na yan. Eh sabi niya, well, and where you come from? Who come out there and planted you? Sino ang pumunta dito at nagtanim sa iyo dyan? Kasi imposible, naturally, na nagyelo na yung ground na yan, 5 inches deep, tapos nagsiga pa ako dyan ng apoy, tapos merong uusbong na bulaklak. Sino kaya ang nagtanim sa iyo dito? O little flower? Saan ka galing, little flower? Sino ang nagtanim sa iyo dito? Yan ang tanong ni Buddy Banam. Amen? Kasi hindi siya makapaniwala na nagkaroon na ng tinatawag na 5 inches deep frost in the ground, tapos nagsiga pa siya doon, tapos may uusbong na bulaklak. Eh wala namang bulaklak nung time na yon. Wala naman siya nakitang bulaklak. Tapos pagdating ng summertime, magkakaroon ng bulaklak. Kaya sabi niya, where you come from? Who come out there and planted you? And how did they bring you out? Oh, or what about it? Where you come from? That little flower, I say. Diba? Parang loko-loko si Buddy Banam, tinatanong niya yung little flower. Sino dito kumakausap sa bulaklak? Sino dito nakikipag-usap sa little flower? Sabi niya, little flower, where you come from? Sabi niya, why? It was frost. Nung winter time, it was frost. 5 inches deep. And everything. Tapos, and I built a fire on the top here. Gumawa pa siya ng fire doon sa ibabaw ng yelo. Besides the freezing elements. So merong doon, on the top of the ground, meron ng freezing element, meron pang hot element. Di ba? Merong freezing element, there was a heat element laying here on a big old land when I born you. And yet, here you are. And you are alive. Where you came from. Kaya, ang tanong ko, saan galing mga kapatid yung tinatawag na another nature? Saan galing? There was another William Branham. A little spot of eternal life down there. From the genes of God. Saan galing pala yon? Yung another nature. Yung another William Branham. Doon din sa kaluluwa niya? Nung sinilang siya? Saan galing? Yung little spot of eternal life down there. From the genes of God. Saan daw galing? Sa genes of God. The word of God that was placed in there. So kailan na i-place yung little speck of eternal life? Kailan na i-place? Pag silang niya, na i-place na yung little speck of eternal life? Wala pang word. Wala pang word of God na narinig si Buddy Banham. Nung pagsilang niya,
Tapos nandun na yung little speck of eternal life. No, sir. Kaya where you came from? Galing yan sa genes of God. Predestinated by God. Amen? Sa foreknowledge ng Diyos. Each one of you can think of similar things. Ganon din daw sa bawat isa. Merong little speck of eternal life down in there. From the genes of God. Doon galing sa Diyos. Inilagay yan sa pamamagitan ng Word of God. Nung tinanggap natin yung Word of God, nung sinampalatayahan natin ng Word of God, katulad ng little, woman. Di ba? Nung tinanggap niya si Jesus Christ bilang Bisaya, amen, pinaniwalaan niya, nilinis siya ni Jesus Christ, tinubos siya ni Jesus Christ, then, he had eternal life. Nagkaroon siya ng buhay na walang hanggan. Each one of us can think of similar things nung tinanggap natin si Jesus Christ. Amen. Then, we have eternal life. Ngayon, paano matatanggapin si Kristo kung walang Word of God? Kaya yung another, yung predestinated seed na tinatawag natin, wala pa yan. Nung sinilang tayo, nandun pa yan. Sa foreknowledge ng Diyos. Itatalaga pa lang siya para ilagay sa iyo kapag dumating sa iyo ang salita. Amen? Kaya saan galing yung little spot of eternal life? Sabi niya, where you came from? From the genes of God. Nasaan ba ang genes of God? Nasa kaluluwa mo? Pag sinabing genes of God, nasa kaluluwa mo o nasa Diyos? Nasa foreknowledge? Nasa foreknowledge ng Diyos. Amen? Kaya hindi pwede na predestinated seed ka na since birth. Hindi pa. Predestinated person. Tama. Since birth, predestinated person ka na. Ikaw na yung predestinated person. Diba? As a human being, as a person, predestinado ka na yung predestinated seed, doon ilalagay sa soul mo. Tama? Kaya nga, it is not the person that comes predestinated from God. It is the word or the seed. It is not the person that comes eternally from God. Kaya walang pre-existing ng soul. Kaya hindi pwede yung may new soul sa langit, ibababa daw, yan daw yung representation mo, yung new soul. Ibababa, o may new soul ka na. Walang pre-existing ng soul. Walang kaluluwa sa langit. Lahat yan ay from the genes of God. Attributes lahat yan. Hindi yan mga kaluluwa, hindi yan mga new soul na ibinaba. Kita niyo yung grabing instinct na turo. Yung maalingasaw na turo, babahong turo. Na merong mga new soul daw doon. Ibababa yun dahil para yun ang maging kaluluwa mo. Kasi papatayin yung old soul mo, ay annihilate. Yung old soul mo i-annihilate, pero si Satanas, buhay pa rin. Paano mo i-annihilate ang old soul kung hindi mo i-annihilate si Satan? Sige nga. Without annihilating Satan, ma-annihilate yung old soul mo. Kaya grabe instinct yung turo ng old soul tsaka new soul. Na ang new soul daw ay binaba. He said daw yung representation, new soul. Diba? Kaya sasabihin nila, hindi sabay. Kasi yung old soul muna, tapos yung new soul nasa Diyos. Instinct to God yan. Maalingasaw yan sa Diyos. Amen? So naunawaan natin itong quote na to, itong mga sinabi ni Buddy Branham dito sa message na communion. Then, tanong naman tayo sa modern events made clear by prophecy. I-type mo, the real gene. Tandaan nyo kanina, binasa natin yan, the genes of God. Ito naman sa modern events made clear by prophecy. Paki-type, that real, that. Ayan, okay na yan. Yan. Okay, ha?
Pinis ni Buddy Branham naman yan, i-atras lang natin ng 6 na araw. Kasi December 6 yan, 1965 eh. Yung communion, December 12, 1965. So umatras lang tayo ng 6 na araw. Okay? Sabi diyan, but the real ordain of God, the real genes of God, the real germ, a soul of God that was God before the foundation of the world. Yung a soul of God, hindi yan yung mismong soul natin. Yung a soul of God diyan, mga kapatid, soul of God talaga yun. Yung real germ, yung tinatawag na attributes. Basahin natin. Kaya, kasi hindi pwede na nandun na yung soul mo sa foreknowledge ng Diyos. Lalabas yan, Brother Felix, pre-existing ka na pala ng soul. Tatama yung tinatawag ng mga Mormonism. Tama? Yung Mormons doctrine na yung mga kaluluwa nandun na sa Diyos. Eternally from God. May mga kaluluwa na doon. Dahil Buddy Roger, dahil nabasa niya, a soul of God. Yun. May new soul na ako doon. Kasi nabasa a soul of God eh. Di ba? Pero pag babasahin nyo ba ng tuloy-tuloy, basahin natin. Remember, you that really got the Spirit of God in you tonight. You were in here, Christ, because he was the fullness of the Word. He was the fullness of the Godhead bodily. God was in... Nasaan ang Diyos? Nasaan ang Diyos? God was in Christ, reconciling the world to Himself. Do you believe that? Look, He was Christ. He was in Christ. Taas pa. Nasaan ang Diyos? Ang tanong ko muna, nasaan ang Diyos? Sino sasagot? Nasaan ang Diyos? He was in Christ. Yeah. Na kay Kristo. Nasaan naman tayo? Nasaan tayo? We are in God. Ang Diyos na kay Kristo. Nasaan naman tayo? As predestinated seed, as a gene, as attributes, as a predestinated seed, as a gene. Nasaan naman tayo? Nasa Diyos. Pero ang Diyos nasaan? Nasaan ang Diyos? Na kay Kristo. Na kay Kristo. Pero tayo naman, as a gene, a word, an attribute from the beginning, nasaan? Nasaan sila? Yung a word, an attribute from the beginning, nasaan siya? Nasa genes Nasa of God. Diyos. Pero ang Diyos, na kay Kristo. Okay? Malinaw? Okay. So, as a gene, a word, hindi siya mga kaluluwa ng tao. Hindi yan soul of man. Yung soul of God doon na sinasabi, mga kapatid, a gene, a word, an attribute from the beginning, yun ang ibig sabihin ni Brother Branham doon na a soul of God. Hindi a soul of man. Kasi pag a soul of man yan, lalabas yan, mga kapatid, pre-existing ng soul. Hindi rin pwedeng sabihin new soul. Pag sinabi mong new soul, may pre-existing ng soul pa rin. Di ba? Kaya yung tinatawag doon kanina sa taas na soul of God, then you were in God, a gene, a word, an attribute from the beginning. Then you walk with Him here on earth. Kailan? Kailan nangyari yan? You walk with Him on earth. Kailan? You talk with Him on earth. Kailan? You suffered with Him on earth. You died with Him at Calvary. Sino tinutukoy dyan? Si Jesus. Kailan nangyari yan? Na we talk Jesus, Him on earth. We suffered with Him, Jesus, here on earth. Tama? We died with Jesus here on earth. And we rose with Jesus. And now you are sitting in every place in Christ Jesus, communing with Him.
Kailan nangyari yun? As a person ba yan, Buddy Roger? As a person? As the As a word, person ba yan? Yung as we the call word. Jesus? As a seed. Mhm. As an As the word. attribute from the beginning, we talked with Him on earth. We Amen. suffered with Him on earth as a genes of God. As a Amen. word. Kaya it is not the person that comes predestinated from God eternally. It is a word. Kaya doon sa Diyos, nasaan tayo? Nasa Diyos tayo as a word, as a seed. Kaya sabi niya, nung si Jesucristo ay nasa lupa, nandun tayo. We was with Him. Kung paano ang Diyos ay na kay Kristo, tayo din naman ay na kay Kristo din. Kasi Amen. ang Diyos ay na kay Kristo. Nasaan yung mga predestinated seed? Nasa Diyos. Nasaan ang Diyos, Buddy Roger? Na kay Kristo. Na kay Kristo. So nasaan ang mga predestinated seed ngayon? Na Na kay kay Kristo Kristo din. through the Kasi word. ang Diyos, na kay Kristo. Tama? Kaya nung ang Diyos ay naka Kristo at nung si Kristo ay nandito sa lupa, dahil ang bawat mga predestinated seed, which is the word or mga attribute from the beginning, ay kasama pala natin si Kristo nung siya ay nasa lupa. As a Amen. word, as a predestinated seed, as an attributes, not a person, not a soul. Right? Kaya nung si Kristo ay pinako, kasama tayo as a word. Nung si Kristo ay nabuhay muli, nandun din tayo kasama niya as a word kasi ang Diyos na kay Kristo at ang mga predestinated seed nasa Diyos. Amen? Kaya sabi niya, Amen. now you are sitting in heavenly place Christ Jesus, na born again na, communing with Him. Yan yung ibig sabihin ng spiritual communion, na born again. Kaya yung ordinances, magiging traditional lang yan kung walang spiritual communion kay Kristo. Diba? Yung mga nagpuputwasing, yung mga tinatawag na nagtitake ng communion, nagbe-break ng bread, magiging traditional lang yan kung hindi ka talaga na born again. Amen. Kaya yan ang tinutukoy dito ng spiritual communion. Communing with Him, the Word, as it feeds into your soul as a person. Yun ang ipinipid sa kaluluwa natin. Yung Word. Amen? Malinaw na yung tinatawag diyan na quotation na yan. Amen. 'Di ba? Nasaan tayo? Nasa Diyos. Nasaan ang Diyos? Na kay Kristo. So kung ang Diyos ay naka Kristo, nasaan tayo? Na kay Kristo rin tayo. Tama? Dahil ang word at attribute from the beginning ay nasa Diyos. Ang Diyos na kay Kristo. Kaya tayo ay with Jesus Christ. Kaya kasama tayo ni Jesus Christ nung pinako siya. Amen? Nung nabuhay siya muli, kasama tayo. Kasi tayo yung tinatawag na attribute from the beginning. Hindi new soul. Hindi tayo mga kaluluwa. Tayo ay mga attribute from the beginning. Pero as a soul, as a person, sa sex birth yan, Buddy Roger. As a soul. As a person, as a human being, sa sex birth yun. Hindi yun sa predestination ng seed. Kaya as a predestinated seed, kasama tayo ni Kristo nung pinako siya. Kasama tayo ni Kristo nung nabubuhay si Kristo dito sa lupa. Kasama tayo ni Kristo sa Calvary. Kasama tayo ni Kristo nung siya ay nag-resurrect. Amen? At yung salita niya, yun ang nagpipid sa atin kaluluwa. As a person, as a human being na merong kaluluwa. Kaya man shall live by every word that proceeded from the mouth of God. Yan ang ibig sabihin ng predestinated seed. Yan yung another nature. Amen. Little spot of eternal life. Amen. Little speck of eternal life.
in the same body. Kaya yung little speck of eternal life, kung na-born again kayo ngayon, mga kapatid, in that same body, laying in death. Wala na doon. Nagmanifest na, mga kapatid, doon sa foreknowledge ng Diyos, yung little speck of eternal life sa kaluluwa nyo. Yun yung, it feeds into your soul. Nagmanifest na. Amen? Yung little speck of eternal life, little spot of eternal life, nasa kaluluwa nyo na. Kung na-born again, kung tunay tayong na-born again, nandiyan sa kaluluwa mo. Kaya in the same body, two natures in there, but I only cater to one. Ngayon, kung yung little spot of eternal life, nasa kaluluwa nyo na, mga kapatid, ang kinikater nyo na, mga kapatid, ay ano, eternal life. Hindi na kayo nagkikater sa tinatawag na old nature. Since sex birth, wala na yun. Sineperate na yun, mga kapatid. Not annihilated, ha? Wala pang annihilation ngayon. To annihilate sin is to annihilate Satan. Kaya kahit sa millennium, wala pang annihilation. Nabound lang si Satanas for 1,000 years. Tama? Nabound siya for 1,000 years, hindi siya na-annihilate. Ang annihilation niya, mga kapatid, ay after ng ano? Great White Throne Judgment. So to annihilate sin, ay ano? Annihilate Satan. Kaya ang sin, na-separate lang sa atin. I-separate siya. Yun ang ibig sabihin ng death. Death means to separate. Na-separate siya, pero hindi siya na-annihilate. Kaya yung old nature natin, na minana ni Brother Branham from Ella to Charles Branham, na-separate lang siya. Nilinis yung kaluluwa ni Brother Branham, katulad ng little prostitute, he cleansed her and redeemed her. Ibig sabihin, na-separate, yun ang ibig sabihin ng death. Hindi annihilation. Annihilation ng sin is to annihilate Satan. Wala pang annihilation ni Satanas. Hanggat wala pang second death. Nandun ang annihilation, mga kapatid, sa second death. Okay? Next tayo, last, sa Thinking's Man Filter. 1965 din siya. I-type mo, seed word from the beginning. Seed word from the beginning. Diba? Kanina din, binasa din natin yan sa Modern Events. Diba? Seed word from the beginning. Babasahin natin ulit din yan sa Thinking's Man Filter. Yung seed word from the beginning. Seed word from the beginning. At Thinking's Man Filter. Isang quote lang yan. Yan. What it is, it's the germ. Tama? Gene. Germ, gene. Okay? Ano daw yan? That you, ikaw daw, Brother Roger, that you was in God at the beginning. Kayo daw yan. Kayo daw yan. Hindi isang kaluluwa. Kundi isang germ na tinawag din ni Brother Branham na soul of God. Pero hindi siya kaluluwa ng tao. Kasi hindi yun ang predestinated eternally from God. Ang predestinated eternally from God, it is the germ. It is the seed word from the beginning. Hindi yung nyusul na yan. Kaya ang predestinated seed ay ano daw? It's the germ, seed word from the beginning, that you was in God at the beginning. Diyan mo i-apply, Brother Roger, all the time. Down and there all the time. Kasi eternal yun eh. It's standing here growing the seed light. The seed is in your heart by foreordination. Kung na-born again ka na, the seed is in your heart. Eh kung hindi ka pa na-born again, paano mo sasabihin, the seed is in my heart? Pero nasa na yung seed? The seed is already in there. Nasa heart mo na? Wala pa. The seed is already in there. Nasaan? By the foreknowledge of God. Doon sa foreknowledge ng Diyos. Yun ang ibig sabihin na always laying down in your soul. Always laying in there all the time.
Nasa foreknowledge muna ng Diyos yun. Pero nakita na ng Diyos, yung predestinated na seed na yun, doon yun itatanim sa predestinated person. Ikaw yung predestinated person. Doon ilalagay sa puso mo, sa kaluluwa mo, yung predestinated seed. Yung the germ, yung seed word from the beginning, that you was in God at the beginning, the seed is already in there by the foreknowledge of God, predestinated. Kaya kapag na-born again ka na, the seed is in your heart. Pag na-born again ka na, pag hindi pa, ano masasabihin na nandito sa akin yung seed ngayon? Nasa akin na. Tapos, hindi natin kaya maging tapat sa Diyos. Tama? Isinisingit lang natin ng Diyos. Tama? Hindi natin pwedeng sabihin yun. The seed is in my heart. Pero isinisingit lang natin siya. Amen? Kaya kailangan talaga natin na magkaroon tayo ng tinatawag na deepness sincerity. Amen? Kaya yung predestinated seed, maaaring iba sa atin, nandun pa sa isip ng Diyos. Diba? At least meron akong representation doon. Maaari yung iba sa atin, nandun na sa heart talaga natin, na born again na. Maaaring ganun, may mga ganun. Pero at least alam natin, mga kapatid, na yung predestinated seed ko, nandun pala sa Diyos palagi yun. Hindi nawawala yun. Yung pala yung representation natin, mga kapatid, yung predestinated seed, yung nasa Lamb's Book of Life, hindi nawawala yun. Always laying in there by the foreknowledge of God. The seed is already in there by the foreknowledge. Wala pa talaga sa puso natin. Pero kung na-born again ka na, pwede pa natin sabihin, the seed is in my heart. Tama? Kaya hindi mo pwede i-take for granted ang salita. Every time na merong communion spiritually, merong gawain, merong breaking ng word, merong preaching of the gospel, merong preaching of the word, hindi mo talaga siya magagawang i-forsake ang assembly. Maaaring hindi pa tayo sitting in heavenly places, pero nasisigurado natin sa araw na ito, the seed is already in there by the foreknowledge of God, predestinated. And one day, kapag na-born again ako, the seed is in my heart na. Hindi na coordination, kundi na italaga na talaga. Yung predestinated seed, yung germ, yung seed word from the beginning, kapag na-born again na ako, the seed is already in my heart. Hindi na there. Hindi na sa foreknowledge. Kaya kailangan talaga natin, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Ibig sabihin, yung little speck of eternal life. Hindi tayo magkakaroon ng little speck of eternal life down in our heart kapag hindi tayo na born again. Amen? Pero ang biyaya ay binigay sa atin sa pamagitan ng mensaheng ito. Kung meron pang hindi na born again sa atin, mga kapatid, grabing biyaya ito. Pinakita sa atin ng Diyos sa araw na ito, yung ating representation na nandun pala sa Diyos, always laying in there. At sigurado yan, kung meron kang representation sa Diyos, always laying in there by the foreknowledge of God, predestinado kang ma-born again. Kaya yung mga anak natin, predestinado silang ma-born again. Yung mga loved ones natin, predestinado silang ma-born again. Tayo din ay predestinado ma-born again kung hindi pa tayo na ma-born again. Yung mga anak natin nakikinig ngayon, amen? Meron ba mga anak natin nakikinig ngayon? Kung naunawaan nyo ito ngayong umaga na ito, kung naunawaan nyo itong pinapangaral na ito, itong predestinated seed, maboborn again sila. Pero kung hindi nyo naunawaan ito at hindi kayo interesado sa mensahe ngayon sa araw na ito, ay hindi na ako sigurado na maboborn again kayo. Pero kahit hindi pa na born again yung mga anak natin, Brother Roger, Brother Felix,
Kahit hindi pa sila na born again. Mhm. Kung naunawaan nila to at mahal nila ang mensahe, one day, mabuborn again sila. Kasi meron silang representation of predestination dun sa foreknowledge ng Diyos. Amen. Meron silang representation and predestination from the Lamb's Book of Life. Mabuborn again sila. I believe with all my heart, kung naririnig nila ang mensaheng ito at pinaniniwalaan na with all their heart, mabuborn again sila. Amen. At one day, mas higit nilang pahalagaan ang mga salitang ito. Amen. Baka mas higit nilang pahalagaan ito kaysa sa pagpapahalagaan natin ngayon. Mas higit nilang pahalagaan ang mga salitang ito kapag naborn again na sila. Katulad din natin. Kaya sikapin natin mga kapatid, tayo bilang mga magulang, ma-sure natin na tayo ay adopted na. Na tayo ay nasa posisyon na. Hindi na tayo children, kundi tayo ay adopted sons and daughter of God. Kaya mahalaga yung adoption. Kung ang mga magulang, mga kapatid, ay nagkaroon ng adoption, sila ay adopted na by Jesus Christ. Amen. Ang mga anak natin ay meron ng potential. Tama? Meron na siyang potential na sila din pala ay mga predestinated seed. Wala ako ang Diyos. Pero kapag ang magulang, mga kapatid, ay na-born again, at itinuturo niya at pinaniniwalaan at sinusunod ng mga anak, they have potential. Kahit pa na sila ay pa-worldly ngayon. Di ba? Pa-worldly. Amen? Meron silang potential kapag ang mga magulang ay nasigurado nila na sila ay mga tunay na mga born again, tunay na Christian, na tunay na position na, yung predestinated, yung adoption as a son. Tama? We are always a son, pero kailangan maiposition muna. Ngayon, pagdating sa pamilya, sino ba dapat ang maunang maposisyon? Yung mga anak o magulang? Sa isang Parents. pamilya, sino dapat ang unang maiposisyon kay Kristo? Yung Mga magulang. mauna. Alam naman mauna yung mga anak. Hindi ako mapayag nun. Maunang maborn again yung mga anak ko kaysa sa akin. Di ba? Pero kapag ang mga magulang ay na-born again na, sila ay meron ng rightful position kay Kristo, they have a potential na yung mga anak natin. Ay ganon din ang kanilang magiging manifestation. Maaring ngayon sila ay pa-worldly. Nagsusuot ng mga worldly things. Tama? At malalaki na sila. Hindi na natin sila kayang pigilan. Napagsasabihan natin. Palaging pinagsasabihan, laging pinapalalahan. Pero kung ano yung desire na meron sila, yun ang lalabas, Brother Roger. Yun ang desire. Pero kapag namatay yung desire na yun, hindi nila gagawin yung mga worldly things. Kapag namatay yung desire. Ganon din sa atin. Kapag namatay yung mga worldly desire natin, hindi na natin gagawin yan. Kaya napakahalaga, mga kapatid, ng new birth. Napakahalaga na mayroong mga magulang na sila yung mga unang naging first fruit ng new birth. Then susunod yung mga anak. Amen? Mahirap sa isang pamilya ng mga magulang ay wala sa rightful position. Kawawa ang mga anak. Kaya bilang mga magulang at bilang mga headship, ang husband ay headship of the family. Ako ay headship sa pamilya ko. Kayo naman, mga kalalakihan, headship kayo sa pamilya niyo. Amen. At pagdating mga kapatid sa katawan ni Kristo, si Jesus Christ ang headship. Amen. Kaya sa family ko, ako headship. Kaya sisikapin ko, pipilitin ko sila by any means, hanggat nabubuhay ako, na sila ay
magkaroon kahit man lang simple obedience. Kaya kinakausap ko sila kanina. Simple obedience. Giving to God. Diba? Nakakapag-Jollibee tayo. Anytime na gusto natin mag-Starbucks, nakakabili tayo ng Starbucks. Nakakabili tayo ng mga masasarap na pagkain, nakakalabas tayo. Nakakain tayo sa Manam, nakakabili tayo ng mga pagkain, ng mga aso, mga pigs, mga accessories sa mga aso, nakakabili tayo ng aso. Diba? Nabibili natin yung mga design natin sa place. Nakakapag-order tayo sa Lazada, sa TikTok, everyday. Pero wag naman natin kalimutan magbigay sa Diyos tuwing Sabado at tuwing Linggo. Kahit 20 pesos. Diba? Kaya tinuturo ko sa atin at dito sa family ko, sa Pasig, meron kaming offering box dyan. Dito may offering box. Yung offering box sa Pasig, hindi ko kinukuha yung offering doon. Nandun lang yung offering kahit pumunta kayo doon. Pag nabisita kayo, may offering box doon. Hindi ko kinukuha yung laman ng pera. Hindi kailangan ng Diyos yung pera. Hindi ko rin kailangan yung pera na yun. Gagalawin ko, hindi ko kailangan. Nasumpain pa ako ng Diyos pag ginalaw ko yun. Nandun lang yung pera. Pag pumunta kayo sa bahay, may offering box kami doon sa Pasig. Nag-o-offering yung mga anak ko. Inalampag ko dahil nung mga nakaraang buwan, yung offering parang hindi dumadami. Parang yung pa rin. 400, 300. Ngayon, nasa 1,000 na. Siguro mga 3,000, 2,000 na. Diba? Kasi headship ako eh. Pwede kong i-force ang sarili kong sambahayan. Pero yung sarili kong sambahayan, hindi ko pwedeng puwersahin. As a pastor, I can suggest, I can teach. Pero after this preaching, nasa inyo na yan kung susunod kayo. Amen? Because hindi ako ang inyong spiritual husband. Nasa inyo na yan kung gagayahin niyo ako na pinoforce ko yung aking pamilya na every Sunday, magbigay sa Panginoon. 20 pesos. Si Rafael ay binibigyan ko ng baon kapag may sobra sa baon niya. O may sobra yung baon mo o 5 piso, ilagay mo sa offering. Si Paulo, nasabihan ko yan, gumising ng maaga. Pag may sobra ka dyan na magbigay ka sa Panginoon kahit 20 pesos. Every Sunday, magbigay tayo sa Panginoon. Huwag na natin kasanayan na sana ako magbibigay pag may blessing na. Pag sa sweldo na, paano kung sabihin, saan ka na kita pagpalain kapag nag-offering ka na? Saka na kita i-blessing. Paano kaya kung maging conditional ng Diyos? Saka na rin kita pagaligin. Saka na rin kita ingatan. Di ba? Ang conditional ng Diyos. Kahit meron tayong mga disobedience, ang conditional ng Diyos, pinagpapala pa rin tayo, iniingatan tayo, pinapagaling tayo. Pero kung paano kaya kung ganun din ang Diyos, let's say, unconditional, saka kita pagpalain kapag nag-offering ka na. Pero sa sweldo na ako mag-offering saka mag-tithes, saka rin kita pagpapalain. No, sir. Every Sunday, kahit 10 piso, i-practice natin yung pagbibigay sa Panginoon nang walang nakakakita. Hindi yung pag nagkikita tayo at nandito tayo, saka tayo mag-offering kasi magkakahiyaan tayo. Hindi ako nag-offering, makikita eh. Pero pag sa sarili natin sa bahayan, hindi tayo nag-offering. Di ba? Kaya, pinoforce ko ang family ko. My own sambahayan. Simula sa mga anak ko ng mga estudyante hanggang nagtatrabaho. Di ba? Kay Sarina, hindi ko na mapoforce yan kasi may headship na siya, si Brother Julius. Hindi na ako headship niya. Na kay Brother Julius na yan. Kung paano niya yan ipoforce ang sambahayan niya sa pagbibigay sa Panginoon. Hindi ko na maipoforce si Sarina dahil meron na siyang headship. Ako ay hanggang payo lang. After this preaching, nasa inyo pa rin yan. Pero ako sisiguraduhin ko hanggat may boses ako, hanggat nabubuhay ako, pupuwersahin ko ang sambahayan ko na magbigay sa Panginoon.
kahit 20 pesos. Nakakahiya sa Panginoon. Na nag-i-Starbucks tayo, napakamahal na kape. Pero 20 pesos kada linggo, hindi tayo makapaglagay ng offering sa mga offering boxes natin. Di ba? Nakakahiya sa Panginoon. Amen? Kaya nakakahiya din lumapit sa Panginoon na kapag meron tayong mga karamdaman, may mga pangangailangan tayo, nahihiya ako lumapit sa Panginoon. Pero kung tayo ay sumusunod, simple obedience, meron tayong pag lumapit tayo sa Panginoon, meron tayong confidence toward God. Ask what you desire. Kapag meron kang confidence sa Diyos, hindi ka mahihiya. Lord, I need healing right now. May sakit yung anak ko, may sakit yung asawa ko, I need healing. Kasi meron tayong confidence toward God. Meron tayong obedience sa Diyos. Kaya, advice ko sa bawat headship ng pamilya, yung puwersahin ibig sabihin ng puwersahin, turuan. Hindi yung pipilitin without their desire. Ha? Kung ayaw talaga magbigay, hayaan nyo na. Wala tayong magagawa dyan. Pero ang ibig ko sabihin na pinoforce ko, lagi kong pinapaalala. Every Sunday, pinapaalala ko, Sunday ngayon, ihandaan nyo na yung mga offering nyo sa Diyos. Di ba? Mahirap na mamayang hapon, makikita ako. Nag-mall kayo, nag-McDo kayo, di ba? Bumili kayo ng mga masasarap na pagkain, pero yung offering box natin, walang nag-offering, nakakaya sa Panginoon. Di ba? Pag may sakit, Lord, pagalingin mo ako, Lord. Paano kung naging conditional ang Diyos? Ay, saka na kita pagalingin kapag marunong ka na sumunod. Pero ang Diyos unconditional. Tayo lang ang conditional. Amen? Kaya I hope ang mensahe ng predestinated seed, naunawaan natin na the seed is already in there. Amen? Kahit hindi pa tayo na born again, kahit kung hindi pa ako na born again, Brother Roger, nasisigurado ko. Dahil sa mensaheng ito ng propeta, my seed is already in there by the foreknowledge of God, predestinated sa akin. Sa akin nakatalaga yung predestinated seed na yun. Because my seed is already in there by the foreknowledge of God, predestinated. Kailan yung predestinated na yon? Kapag na-born again na ako. Kapag na-new birth na ako, the seed is already in my heart. Yan yung ibig sabihin na He sent down your representation. Pag the seed is already in your heart. Pero pag hindi ka pa na born again, hindi ka pa na new birth, the seed is already in there by the foreknowledge of God. Predestinated. Itatalaga pa lang siya. Amen? Kaya salamat sa mensahe ng propetang ito. At hindi ako nag-aalala sa mga anak ko kung sila ay maboborn again o hindi maboborn again. I believe lahat ng anak ko maboborn again with all my heart. Hindi man ngayon, hindi Amen. man bukas, I believe by this revelation given to us, makakasama ko sila sa rapture. At lahat ng makakasama sa rapture, lahat ay maboborn again. Kung worldly pa, hindi ka na problema. Ang magiging problema kung hindi ko pinapangaral. Yan ang magiging problema natin kung hindi natin sila pinapangaralan. Hindi natin sila pinapaalalahanan. Pero kung lagi natin pinapaalalahanan, itinatama ang pagkakamali at pagkukulang nila, hindi na natin magiging problema yan. Okay? One day, ang lahat ng loved ones natin ay makukovered ng blood. Kaya, yan yung ibig sabihin na claiming under your token. I-preach mo ang word. Pero bago mo i-preach, ipamuhay mo muna. Paano maniniwala sa atin yung mga anak natin? Hindi naman natin pinamumuhay. Di ba? Pamuhay muna natin bilang headship. Pamuhay muna natin pag nakita nila si Papa born again. Suportahan ko si Papa. Susunod ako kay Papa. Gusto ko ang pangasawa katulad ni Papa. Di ba? Born again. Amen. Turuan natin sila na maging mapagbigay sa Diyos.
Hindi pipilitin. Ha? Kundi lagi natin silang papaalalahanan. Ang mga blessing na tinatanggap nyo dahil yan sa Diyos. Kahit sumusweldo ka ng 100,000, 200,000, o sumusweldo ka ng 20,000, 15,000, o 10,000 a month, galing sa Diyos yan. Amen? Huwag na huwag nating kalimutan na ibalik ang Diyos at sa Diyos. Dahil darating ang time, tatawag tayo sa Diyos. Lord, meron akong sakit. Nahihirapan akong tumayo. Hindi ako makapagtrabaho. Paano na ako ngayon? Wala akong trabaho, hindi ako makapagtrabaho. Lalapit tayo sa Diyos. Hihingi tayo ng. Ang Diyos ay mahabagin. Ano gagawin ng Diyos? Paggagalangin ka pa rin niya eh. Basta magsisi ka, paggagalangin ka pa rin niya. Kasi ang Diyos, unconditional siya. Kaya, sana wag na natin hintayin yung ganong kalagayan na doon pa natin ma-realize yung biyaya ng Panginoon sa mga ganong kalagayan. Malakas ka ngayon, Ama. Malakas tayong kumita. Physically, malakas tayo, nakakapagtrabaho tayo, we are a good provider. Tama? May mga anak tayo na mga good provider sa family. Di ba? Ako ay may good provider ako na anak. Amen? I can say na siya na nagpo-provide. Amen? Sa gastusin, sa mga bayarin. Di ba? Groceries, maging sa medicine na pinamili namin kahapon, pakamahal na mga gamot. At yun ay ang Diyos na nag-provide through my daughter. Amen? Dahil siya na yung umaako. Amen? Dahil alam niya na wala akong trabaho, kaya meron akong good provider na daughter. Amen? At I believe, ibinigay ng Diyos yan sa bawat pamilya. Bibigyan tayo ng mga anak na good provider. Amen? Na tutulong, mga kapatid, sa atin. Amen? Kaya, salamat sa Panginoon dahil binigyan tayo ng mga anak, mga mababait na anak, binigyan tayo ng mga mabait na asawa na sumusuporta sa atin. Amen? Kaya, suportahan din natin ang ating buong pamilya, suportahan natin sila. Amen? At lahat tayo, mga kapatid, ay patuloy na magkaroon ng tinatawag na deepness, sincerity sa Diyos sa araw na ito. Amen? Alalahanin natin siya sa araw-araw. Hindi lang natin siya alalahanin kapag may mga sakuna, kapag may mga sakit. Alalahanin natin siya sa mga blessing na natatanggap natin. Amen? Doon mas maganda alalahanin ng Diyos sa mga blessing. Huwag yung pag may mga sakit lang. Diba? Magpipray tayo pag may sakit, pag walang sakit, ayos. Walang pray. Diba? Kaya I hope itong mensahe na to na the seed is already in there, Brother Roger. Nandiyan na. Huwag mo nang problemahin yung mga anak natin kung mabuborn again o hindi. Naniniwala ako. The seed is already in there by the foreknowledge of God, predestinated. Their seed is already in there by the foreknowledge of God, predestinated. Amen? Dahil kung hindi, walang chance para marinig nila ito. Amen? Dahil wala namang ganitong pangangaral eh. Ever since na napasok ako sa end time. Walang ganitong breaking. Walang ganitong paliwanag. Amen? Itong quote na to. The seed is already in there by the foreknowledge of God, predestinated. Kaya paano ka pa mag-aalala? Amen? Basta mahalaga, ipinamubuhay mo ang mensahe. Amen? Sincere ka sa Diyos. Nakikita ito ng mga anak mo. Nakikita ng anak mo na nagmamanifest sa salita sa iyo. Their seed is already in there by the foreknowledge of God. Kaya hindi ako mag-aalala sa araw ng rapture. Kasama ko yung pamilya ko. Sa araw ng rapture, sama-sama tayong lahat.
kasama ng ating mga pamilya. Hindi ako nag-aalala. Amen. Na baka hindi makasama yung anak ko, Father Roger. Worldly kasi. Baka hindi makasama sa rapture. Hindi na ako mag-aalala para dyan. The seed is already in there by the foreknowledge of God. Predestinated, darating ang time, yung mga children ay i-adapt siya bilang sons and daughter of God. Hindi natin alam kung kailan. Amen. Kaya huwag tayo magmadali sa rapture. Yung iba kasi nagmamadali. Sana rapture na, Brother Roger. Sana rapture na. Sana magtuloy-tuloy na ang digmaan sa Israel, Brother Roger. Wala nang tigilan. Diba? Pag-pray natin na magtuloy-tuloy ang digmaan sa Israel. Bakit? Kasi para mag-rapture na. Huwag niyong madaliin ang rapture. Lalo kung hindi pa tayo na-adapt. Kung wala pa tayo sa rightful position, mga kapatid, huwag niyong madaliin na mag-rapture na. Kasi kung hindi ka nagkaroon ng rightful position, hindi ka kasama sa rapture. Huwag tayong magmadali na sana rapture na. Huwag tayong magala kapag may digmaan sa Israel, ay rapture na. Ang madaliin natin, makita natin ang ating mga sarili nasa rightful position. Huwag yung sinisingit lang natin ang gawain. Diba? Isisingit ko lang sa free time ko. Hindi ako available ngayon. Magtatrabaho ako ngayon pero mag-online ako, isisingit ko lang habang bumabiyahe. Wala pa sa rightful position yun. Ang nasa rightful position, boss, ito rightful position. Walang ibang magsasabi sa inyo nito eh. Boss, ito ang rightful position. Christian ako. Ang Sunday ay sa Diyos. Kaya hindi ko ibibigay sa iyo ang araw ng pagsisimba. Tanggalin mo na ako sa trabaho pero hindi ko ibibigay yung araw ng pagsisimba ko at pagpupuri ko sa Diyos. Dahil ang mga bagay dito sa mundo, temporal lang. Yung sweldo, temporal lang. Ang trabaho, temporal lang. Pero yung eternal life, mga kapatid, hindi ko pwedeng pagpalit, boss. Pwede after lunch. May mga ganyan ako. Condition. O sige, available ako after lunch. Samahan kita after lunch. Sige, pupunta ako, babiyahe ako after lunch. Pero yung oras na ng pagsisimba, hindi ko pwede ibigay sa iyo. Kristiyano ako. Yan yung mga nasa rightful position. Amen? Pero yung mga wala pa sa rightful position, kaya niyang i-forsake. Kaya I pray na lahat tayo dito, mga kapatid, dumating na sa new birth. Amen? Upang ang mga anak natin, magkaroon sila ng potential. Amen? Na kahit sila ngayon ay wala sila sa rightful position, pero yung mga headship, yung mga magulang ay nasa rightful position, lalo yung husband, they have a full potential na the seed, their seed is already in there by the foreknowledge of God, predestinated. Yan yung claiming, Brother Roger. Claim your loved ones. Amen. Covered by the blood. Yan yung claiming. Na sila din, mga kapatid, ay ma-rightful position. Yan yung claiming natin. Amen? So, yun lang, mga kapatid. God bless you all. At I hope nagbigay sa atin ng inspiration ito. Hindi ito para tayo ay saktan. Kundi mas lalong i-push ang ating inspiration sa mensahe na nakita natin, na ibinigay sa atin, na the seed is already in there by the foreknowledge of God, predestinated. Amen? Hindi pa tayo naboborn again. The seed is already in there by the foreknowledge of God. Kapag naborn again na tayo, the seed is already in our heart. Predestinated seed. God bless you all. Balik sa MC. Amen. Maraming salamat, Pastor Joe. Okay, ano na yung na. Yung share, tanggalin na yung share, tsaka yung record, stop record. Stop record na.
Operator. Wait lang, hinahanap namin yung ano. I'll stop record. Tapos yung yung sharing, tanggalin na rin yung sharing. Mag-closing prayer na tayo.